Muli ho, magandang umaga at welcome ho dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May kwento ho, isang true to life story. Kwento ho ng isang bata na halos araw-araw ho ay inuutusan siya ng kanyang nanay na bigyan ho ng pagkain yung isang mahirap na pamilya na malapit lang naman yung bahay sa kanila. So yung nanay, dinodoble niya ho yung dami ng kanyang niluluto at hatian ho niya ng pagkain nung niluto niya yung mahirap na pamilya na yon. At yung bata, yung delivery boy, dahil siya ho yung bunso. Minsan, nagtaka ho at nagtanong yung bata sa ginagawa niya. Di na niya ho maintindihan bakit araw-araw ay inuutusan ho siya ng nanay niya na dalhin yung pagkain sa pamilya na yon. At yung sabi lang ng nanay sa kanya, anak, kailangan nating tulungan yung pamilya sa makakaya natin. At pagkain lang yung makakaya natin. At dahil sa simpleng pagtulong ng nanay nung bata, naging maayos naman ho yung buhay ng pamilyang tinutulungan nila. Naging maayos ho yung pamilya. At yung isa pang magandang resulta ay yung bata na yon ay naging pare ho. Yung bata ay naging pare dahil sa mga simpleng turo nung nanay niya. Naging Dominican priest ho yung bata na yon. Sinasabi ho ni Father Henry Nouwen, isang spiritual writer, na isa daw ho sa mga malakas na tukso sa panahon natin ay yung tinatawag na pagiging relevant o pagkakaroon ng katuturan sa lahat ng ginagawa ho natin, na yung bawat ginagawa ho natin ay dapat merong kapansin-pansin na resulta at dapat kaagad yung resulta. Kaya nga mo, minsan ay naitatanong ho natin, ano kaya yung halaga ng ating pagsasalita tungkol sa Diyos sa mga taong gutom? Okay lang ba magsalita tungkol sa Diyos sa taong gutom? Sa mga taong walang makain o matirhan? Ano ho yung magagawa ng ating diskusyon sa Kingdom of God, sa kaguluhan sa bansa natin, sa korupsyon sa bansa natin? Ano yung magagawa pag pinag-usapan natin yung Kingdom of God? At tila ho walang katuturan yung mga ginagawa ho natin. Kaya nga ho walang pa rin pagbabago. Patong-patong pa rin yung problema sa bahay o buhay ho natin o di kaya'y sa bansa ho natin. Big concerns, big questions ang pumapasok ho sa ating isipan minsan kung katuturan ho o relevance ng ating pananampalataya yung ating pag-uusapan. Pero sabi ho ni Father Nouwen, ang matinding hamon sa atin ay di kung paano natin pakainin ang mga nagugutom, tutulungan ang mga nangangailangan, o di kay babaguhin ho natin yung ating mundo. Para kay Father Henry Nouwen, ang mahalagang matinding hamon sa atin o mahalagang katanungan din ay kung paano natin hahayaan ng Diyos na gawin tayong mga malaya at di matakuting tao na nagpapatutuo sa Diyos sa kahit di halata o kakaunting resulta. Kaya nga ho, para kay Father Nouwen, kahit na meron ho tayong mga big concerns, may mga big questions ho tayo sa buhay, ay maganda din hong bigyang pansin yung mga simpleng tanong o mga simpleng tanong sa ating sarili. Kaya sabi ni Father Henry Nouwen, did I offer peace today? Did I bring smile to someone's face today? Did I say words of healing? Did I let go of my anger and resentment? Did I forgive? Did I love? These are the real questions. I must trust that the little bit of love that I sow now will bear many fruits
here in this world and the life to come. Ang kaganapan ho ng kaharian ng Diyos ay madalas ho ay nagmumula sa mga maliliit na magagandang gawa na may halong pananampalataya na ang Diyos ay siya hong nagpapalago sa ating payak o simpleng gawain. Minsan nga ho, di ho ba? Parang wala na ho tayong magawa at hanggang dasal na lang ho tayo. Siguro ho, nung pumasok tayo sa simbahan ngayon, meron din ho tayong mga katanungan. Meron din tayo yung pinagkakaabalahan sa buhay. Big concerns perhaps. Big questions perhaps. At parang wala na tayong magawa. Kaya nandito tayo ngayon sa loob ng simbahan. Dahil dasal na lang yung kaya nating gawin. Di ho ba? Dadasal na lang tayo dahil sa sakit natin. Meron tayong karamdaman. Dasal na lang tayo dahil sa karamdaman ng mahal natin sa buhay. Dasal na lang tayo dahil sa problema natin sa asawa at mga anak. Dahil problema sa trabaho. At parang wala ho tayong magawa. Pero sa kabila ng lahat, optimistic pa rin ho tayo. Optimistic di dahil sa kung ano yung kaya nating gawin. Optimistic dahil una sa lahat, kaya ng Diyos. Ang Diyos na mapangyayari kahit ho minsan ay di ho natin naaaninag o nakikita yung resulta ng ating simpleng gawain o dasal. Yung ating inang simbahan ay nagsimula ho sa isang simpleng karpintero sa Nazaret. Inihasik ng karpintero na yon ang binhi, nangaral, nagpagaling ng mga may sakit. Ipinagkanulo siya, ipinako sa krus na matay. At sa tiyaga at magandang hangarin ng mga alagad, ipinagpatuloy ho ng mga alagad yung turo ng karpintero na iyon. At lumago ang Kristyanismo. Kaya yung paanyaya ho sa atin, paalala ho sa atin, ay makiisa ho tayo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ho ng ating tiyaga. Tiyaga sa ating mabubuting gawa, gaano man yan ho kaliit. Ngayon sabi ko nga, minsan, kahit hanggang dasal lang muna tayo. Pero kailangan ho tayong makiisa sa kaganapan ng karya ng Diyos. Kahit sa simpleng gawain lang, gaano man kaliit, saan man, sa bahay man ho natin o sa trabaho, huwag lang ho tayong madismaya. Huwag ho tayong mapagod sa mga simpleng mabubuting gawa ho natin bilang pagpapatunay sa ating pananampalataya.